Kapatid, sa mga panibago nating bibigyan ng reaksyon, mga maiinit na balitang pinag-uusapan ngayon na ating bibigyan ng komentaryo. Ito mula sa international na balita mula sa Net25, 100 NOKOR o North Korean soldiers, mga kapatid, ang tigok sa sagupaang Russia at Ukraine. Ito yung sinasabi natin, mga tol. Kahit na makikita natin ang kanilang bansa na aktibo sa pagpapalakas ng kanilang militar, sa pagpapalakas ng kanilang sandatahan, mga tol. Pero ang katotohanan, pagdating sa totoong labanan, makikita mo talaga doon kung ikaw ba ay may kasanayan o wala. Kasi kahit na ensayo ka ng ensayo, pero kung wala ka pa ring experience sa actual combat, mga tol, pagdating doon, talaga lalamunin ka lang ng buhay ng mga kalaban mo. Ang sabi nga ng South Korea, mga tol, etong mga sundalo daw ng North Korea ay hindi sanay sa actual na labanan. Kaya ito ngayon ang nangyari sa kanila. Ibinenta sila, mga tol, ng kanilang presidente, nagpadala doon ng 10,000 sundalo sa Russia para lumaban sa Ukraine. Eto na, sa unang tagpo, sa unang sagupaan, mga tol, 100 agad ang tigok. Tapos hindi bababa sa 1,000 daw, mga tol, ang sugatan. Yan ang ating panoorin ngayon. Bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Hindi bababa sa 100 sundalo ng North Korea ang napaslang sa digmaan ng Russia at Ukraine habang umaabot na ang bilang ng mga sugatang sundalo ng Pyongyang sa 1,000. 1,000 na yung sugatan, mga tol, at hindi bababa ng 100 ang mga wala na. Ang sabi nga, mga tol, sa ulat, ang ginagawa daw ng mga sundalong Russia o Russian soldier, sinusunog daw nila yung mga muka para hindi daw makita yung mga pagkakakilanlan ng mga North Korea na namatay sa labanan. Ayon po sa National Intelligence Service ng South Korea, walang kasanayan sa pakikidigma ang mga taga North Korea at hindi nila pamilyar ang mga ito sa open terrain. Hindi sila pamilyar sa open terrain. Kasi, mga tol, etong mga sundalong to ng North Korea, mula pagkapanganak nila hanggang sa tumanda na sila, magkaedad. Actually, hindi pa nga talaga ganun kakatanda tong mga to Puro mga bata pa yung mga sundalo Doon lang talaga sila na malagi sa loob ng kanilang maliit na bansa. Hindi nga nila alam kung ano yung outside world. Kahit nga yung taon at saka petsa dun sa lugar nila, mga tol, sa bansa nila, iba kesa sa petsa na sinusundan natin ngayon sa kalendaryo. Hindi sila exposed, mga tol. Sige, meron silang kasanayang humawak ng sandata, pero puro lang sila ensayo doon lang din sa loob ng bansa nila. Pero yung mga ganitong actual combat, mga tol, bago lang sa kanila to. Hindi talaga sila sanay sa mga ganyan. 최소 100여 명의 The National Intelligence Service NIS reported that there have been at least 100 deaths of North Korean troops. Etong sundalo ng Ukraine sa sundalo ng Russia, mga tol, matagal na naglalabanan to. 사망자가 발생하였고 부상자는 1,000여 명에 가까이 달할 것으로 보인다고 국정원은 보고를 했습니다. And the injured are approaching 1,000. Naalala ko bigla, katulad lamang to, mga tol, ng mga sundalo ng China. Sundalo ng China, 'di ba? Hindi rin siguro sila sanay sa actual combat. Hindi katulad ng sundalo ng Amerika na talagang laging napapasabak. Mga sundalo natin, mga tol, kahit na hindi ganun kalakas ang ating sandatahang lakas, mga tol, hindi ganun ka modern pa yung ating mga kagamitan. Pero masasabi natin, yung mga sundalo natin talagang hinubog na yan ng pakikipaglaban sa mahabang panahon. Dahil sa mga, alam nyo na, rebelde, terorista dito sa mismong ating bansa. Sanay na yung mga sundalo natin, mga tol. Ewan lang natin sa mga sundalo ng Incheck, di ba? 쾌활지라는 낯선 전장 환경에서 북한군이 lack of experience 전선 in drone warfare, and they were mobilized as frontline stormtroops in open terrain. 돌격대 역할로 소모되고 있다는 점과 또 드론 공격에 대한 대응 능력 부족 등이
Yun nga lang. No? Kahit na hindi ka sanay sa labanan, pero kung meron ka namang mga modern na sandata, advantage pa rin sa yan. Kasi ito ang tumapos, ang umubos mga tol dito sa mga sundalo ng North Korea, mga drone ng Ukraine. 있다는 점과 또 드론 공격에 대한 대응 능력 부족 등이 배경이라고 Which they are 설명을 하고 unfamiliar 있습니다. with. Samantala, kinundena ng North Korea ang pahayag ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ukol sa lumalalim na relasyon ng Pyongyang at Moscow. Giit ng North Korea, binabaluktot at sinisiraan ng US, G7 at European Union ang normal cooperative relations ng Pyongyang at Moscow. Ipinagmalaki rin ng Pyongyang ang alyansang militar nito sa Russia at sinabing napaka-epektibo nito sa pagpigil sa impluwensya ng Estados Unidos Okay. at ng mga kaalyado nito at sa pagtiyak ng pagbabalanse ng kapangyarihan para ipaglaban ang kapayapaan at seguridad. Kapayapaan pa daw no? Para ipaglaban ng kapayapaan samantalang sila nga yung buong buhay nila mga tol. Nakafocus lang sila kung papaano mabobombay ng Amerika. Tapos kapayapaan yung sinasabi nila. Anyway mga kapatid, talon tayo ng ibang balita, no? Ayon naman dito sa balita mga kapatid mula dito sa DZRH News and Television, yung nuclear force ng China ay mas pinalawak pa daw mga tol dulot ng nabuong relasyon sa Russia. So ito yung mga magkakaibigan ngayon, no? North Korea, China, Russia, yan, yung mga magkakatropa ngayon yan mga tol. No? So yung nuclear force daw mga tol ng China ay mas pinalawak pa. No, mas pinalawak pa dulot ng nabuong relasyon nga ng China at saka ng Russia. Well, panoorin natin tong balitang to mga tol. Mas palalawakin pa ng bansang China ang kanilang nuclear forces mula sa nabuong relasyon nito sa Russia ngayong taon. Di ba? Batikos ng batikos ang China mga tol dito sa nuclear armaments ng US. Samantalang ganun din naman sila, no? Dahil dito, asahang mas tataas pa ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan na siya namang ikinababahala ng Estados Unidos. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa China, mas pinalawak pa ng China ang kanilang puwersang nuklear matapos ang mas pinagtibay na ugnayan at relasyon nito sa Russia ngayong. Ito talaga yung pinakakinakatakutan natin mga tol dito sa dito sa China. Kasi ito yung bagay na wala talaga tayo. At mabubura tayo sa mapa kapag ginamitan tayo nito, wag naman no. Kanilang puwersang nuklear matapos ang mas pinagtibay na ugnayan at relasyon nito sa Russia ngayong taon. Ayon sa Pentagon, inaasahan na mas lalala pa ang presyon at pag-atake ng mga militar ng China sa Taiwan na siya namang dahilan ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Samantala, balita naman mula sa Palestine, nakisali na rin sa negosasyon ang mga bansang Amerika, Egypt at Qatar para sa panawagang tigil putukan o ceasefire sa nagpapatuloy na Maganda yan. gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ay upang mas mabawasan pa ang mga inosenteng mamamayan ang madamay at maipit sa nangyayaring kaguluhan, kung saan mahigit 20 Palestinians muli ang nasawi sa loob lamang ng 24 na oras mula sa mga isinagawang airstrike attack ng bansang Israel. Grabe no, talagang di pa rin nahihinto yung labanan doon. Pero ngayon, napag-uusapan na yung ceasefire, no? Maganda yon. Sa iba pang balita, patay naman na nasa 13 pasahero sa India matapos lumubog ang sinasakyang ferryboat dahil sa pagsalpok ng isang naval speedboat dulot ng engine malfunction. Ligtas naman na nasa mahigit 100 sakay ng pampasaherong barko habang 3 naman sa mga kasamang namatay ay mga naval personnel. At iyan ang 1 minutong hatid ang mga. Okay, so ito lang naman ay mga pahabol na balita lang no mula sa international news. Pero ang highlights talaga natin na pinag-uusapan ngayon mga tol is yung kasanayan nga ng North Korea dahil kawawa naman din yung mga sundalo no. Para sa kanila mga tol kabayanihan yung ginawa nila. Pero hindi natin alam mga tol kung anong kapalit nun eh. Pero ang sabi lang naman no, ang sabi, ang kapalit daw nun mga tol is nuclear no mula sa Russia papuntang North Korea. Kumbaga yun ang kapalit, yun ang ipinagbilan. Well, sabi lang naman yun. Pero eto na nga ang naging resulta. Since wala nga talaga silang kasanayan sa aktual na labanan mga tol, ayun, unti-unti silang nauubos ng Ukraine. Mga kapatid, no? Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan?
No, sa tingin mo ba ang China ay tulad din ng North Korea na puro ensayo lang pero wala namang totoong kasanayan sa labanan, mga tol? Kasi kung AFP pag-uusapan natin, no question na diyan. Alam natin ang kapabilidad ng AFP natin pagdating sa totoong labanan. No, hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.